How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel ng DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matagumpay na matapos ito sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, binibining Lea Monica R. Guzman. Sasamahan at gagabayan ka sa edukasyon sa pagpapakatao na may Most Essential Learning Competency na isa sa buhay ang pagiging bukas palad sa panahon ng kalamidad. Siguruhin niyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, okay ba ang inyong mga tiyan? Mabuti kung may laman ang inyong tiyan upang maayos na marinig ang ating broadcast at maunawaan itong mabuti. Sa puntong ito, nais kong kuhanin ninyo ang inyong mga module. Halina't umariba! Sige na, kunin ninyo na ang mga module! Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inyong aralin noong Martes. Bakit kailangan nating maging bukas palad sa ating kapwa sa panahon ng pangangailangan? Ang pagiging bukas palad o matulungin sa kapwa ay isang ugaling dapat pamarisan. Anumang tulong na idudulot ay nagbibigay sa atin ng kasiyahang walang kapantay. Lahat ay magiging masaya at walang maiiwan. Pakatandaan at isapuso ang mga iyon, ha? Ngayon naman, alamin natin ang mga sagot sa nakaraan nating pagsusulit. Ito ay nasa 10 hanggang 11 isang pahina ng inyong module. Natatandaan niyo pa ba ang kwento ng magpinsang sina Katie at Rachel? Oo, tama. Ito ay kung saan lumapit sila sa kanilang guro na si Ginang Reyes upang malaman ang kalagayan ng kanilang kaklase na si Maria dahil nga sa madalas nitong pagliban sa klase. Ano sa tingin nyo ang ugaling mayroon ang magpinsang sina Katie at Rachel?
Tama, ang pagiging bukas palad o pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ito ay kung saan ibinabahagi natin ang mayroon tayo ng bukal sa ating kalooban nang walang hinihinging kapalit. Gawin nating halimbawa si Mother Teresa, isang santa sa Calcutta, India. Ano na nga ulit ang kanyang ginawa? Noong siya ay nabubuhay pa, ay likas na sa kanya ang pagiging bukas palad. Hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, ay tumulong siya sa mga may sakit at wala siyang inaasahang kapalit. Magaling mga bata, hindi kayamanan ang ibinabahagi niya, kundi ang kanyang oras, serbisyo at pagmamahal na maluwag sa kanyang puso. Ang kanyang gawain ay nagsilbing inspirasyon sa maraming tao upang maging bukas palad din sa pakikisalamuha sa kanilang kapwa. Nakakatuwang malaman kayo ay bukas palad sa mga nangangailangan. Umaasa rin ako na nasagutan nyo ng mahusay ang ating pagsusulit. Mamaya may maikling pagsusulit ulit tayo, pero huwag kayong mag-alala sapagkat tiyak na masasagutan nyo ito. Game na ba kayo? Tara na't simulan na natin! Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa pagiging bukas palad sa panahon ng kalamidad. Matanong ko lang, ano-anong kalamidad ang inyong naranasan nitong nagdaang taon? Naroon ang pamiminsala ng bagyong Rolly at Ulysses, kung saan maraming mga gusali, pananim at iba pang kabuhayan ang labis na naapektuhan. Sa lakas ng bugso ng hangin at masaganang pagbuhos ng ulan, hindi maiiwasang matakot tayo para sa ating kalikasan. Tanda niyo pa ba na marami sa kababayan natin ang nawalan ng tirahan? Ang ilan nga sa kanila, hindi lamang gamit ang nawala sa kanila, maging mahal nila sa buhay. Hindi na bago sa Pilipinas ang ganitong trahedya, sapagkat taon-taon may mga bagyong dumarating. Iyon ay dahil ang Pilipinas ay marapit sa karagatang Pasipiko, kung saan kadalasan ay nabubuo ang sama ng panahon. Lumalakas rin ang mga bagyo dahil sa habagat na tinatawag nating southwest monsoon. Ano-ano sa palagay nyo ang naging epekto ng pagsubok na ito sa ating ekonomiya? Tama, dahil sa pamiminsala ng bagyo, maraming gusali, paliparan, malls, mga naglalakihan o maging mga nag-uumpisa pa lamang sa negosyo ay panandali ang nagsara o huminto. Marami sa kababayan natin ang labis na naapektuhan at humihingi ng ating tulong. Gayunpaman, tinitiyak ng ating mga leader sa lipunan na matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya't mahalagang maging bukas palad at magbayanihan tayo upang lahat ay makabangon muli sa mga nasabing pagsubok. Kayo, ano-anong inyong naging karanasan kung saan nadama ninyo ang pagiging bukas palad sa inyong komunidad? Ang simpleng pagtulong sa nasirang bubong at ang pagbibigay ng kaunting tulong sa mga labis na naapektuhan ay ilan lamang sa mga pagpapakita ng pagiging bukas palad lalo na sa panahon ng kalamidad. Magaling, nakakabilib na talagang kayo ay tumutulong sa ating kapwa.
man lamang ay may kaibigan akong nag-trending nang mag-post siya sa social media ng kanyang sariling blog patungkol sa karanasan ng pamilya niya noong humagupit ang bagyong Ulysses. Umani ito ng napakaraming likes at comments. Naglalaman ito umano ng nakakaantig na mensahe na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Heto nga't babasahin ko sa inyo. Pero dapat kayo ay makinig ng mabuti. Game na, aarangkada na tayo! Ang blog ay galing kay John. Mga minamahal kong kababayan, kumusta kayong lahat? Alam ko na kayo ay nalulungkot sa trahedyang dulot ng sunod-sunod na pagsubok ng dahil sa kalamidad. Hindi madali ang hamon na ating nararanasan. Maging ako man ay may mga pagkakataong nababahala ako kung kailan magiging maayos ang sitwasyon. Nagkakadagdag pa ng pangamba ko ang mga nababasa ko sa social media at mga balita tungkol sa mga suliraning kinakaharap natin. Pero alam niyo ba, na noong kasagsagan ng bagyong Ulysses, ay tumawag sa akin ang aking pinsan na si Ate May na nakatira noon sa Cagayan. At sinabi nga niya na lubog na daw sa baha ang kanilang bahay at sa apitilitan silang pinapalikas dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Nababahala rin kami sapagkat wala silang ibang kamag-anak doon. Umiiyak na noon si Mama. Sinubukan pa naming humingi ng tulong, ngunit napakahirap ng mga panahon na iyon ang humingi ng saklolo. Dahil lahat ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Wala kaming nagawa, kundi manood na lamang sa news kung ano ang kalagayan nila. Pero alam nyo ba? Alam nyo ba na 3 kalalakihan ang di umano ay naglakas loob na tunguhin ang lugar kung nasaan sila, Ate May? Nakakatuwa. Niligtas nila si Ate May at ang aking pamangkin na si Baby Jello. Sa labis na tuwa ng aking mama ay pilit na inaabutan niya ang magigiting na kalalakihan ng kaunting regalo bilang pasasalamat. Pero hindi. Hindi. Lalong nakakabilib kasi nanindigan sila sa hangarin nilang makatulong sa kapwa nang walang anumang hinihinging kapalit. Sa katunayan, sila rin daw ang ilan sa mabubuting loob na naghahandog ng relief goods sa mga kabarangay nila, Ate May, na naapektuhan rin ng husto. Napag-alaman kong sila pala ay ang magpipinsang Gomez, mga volunteer na sumasagip sa mga taong na-stranded o yung mga hindi makalikas agad. Labis akong humanga sa kanila sapagkat di nila alintana ang peligro. Di nila nakalimutang tumulong sa kabila ng kalamidad. Noon ay napaisip ako na maaari naman palang tumulong sa anumang pagkakataon ng bukal sa puso nang walang hinihinging kapalit. Ganito pala ang pakiramdam ng may tutulong sa iyo sa panahon na akala mo ay wala nang sasaklolo sa iyo. Tunay na lodi sila. Tanong ko nga noon ay, posible bang maging masaya ang tumulong kahit na ikaw mismo ay nahihirapan rin?
Naliwanagan ako nang minsan ay masilayan ko ang pagngiti ng aking kaklase. Nang minsan ay alukin ko siya ng aking payong dahil malakas ang ulan. Napakasimple noon, pero ang sarap-sarap sa feeling, nakakataba ng puso. Paano pa kaya ang pakiramdam ng magpipinsang Gomez? Ano kaya ang feeling? Grabe, nakakabilib. Kaya simula noon, napagdesisyonan kong maging mas mabuti sa aking kapwa. Salamat sa kanila na naging daan upang mas maging mabuti at mas may malasakit na ako sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng suliranin. Sa ngayon, ay aktibo na rin ako na naglilingkod sa isang organisasyon sa aming lugar na naglalayong tulungan ang mga taong labis na naapektuhan ngayong may kinakaharap tayong krisis sa kalusugan. Nakakalungkot ang mga pangyayari na ilan sa mga kababayan natin ang hindi pa muling nakakaahon. Gayunpaman, naniniwala akong makakaya natin ang lahat ng ito basta't sama-sama tayong harapin ang pagsubok at laging handang tumulong sa bawat isa. Sana balang araw, isa sa inyong makakabasa nito ay magbabahagi rin ng kanilang karanasan. Kasiyahan at katagumpayan ang aking panalangin sa bawat isa. Mabuhay Pilipinas, lubos na gumagalang, John. Anong reaksyon nyo sa vlog ni John? Nakakamangha na ang pagiging bukas palad ng magpipinsang Gomez, ano? Nakakatuwa ring malaman na naging inspirasyon sila upang magkaroon ng malasakit sa kapwa si John. Sana ay kapulutan natin ng inspirasyon ang binahagi niyang karanasan, ha? Kayo, may karanasan rin ba kayong kagaya ni John? Alam nyo, anumang tulong, maliit man yan o malaki, ang mahalaga ay hindi natin nakakalimutang magkawang gawa sa kapwa. Alam nyo pa, ang magpipinsang Gomez at maging si John ay halimbawa ng mga taong bukas palad, lalo na sa panahon ng kalamidad. Taglay nila ang pusong tunay na may malasakit sa kapwa, pagmamalasakit at pagmamahal na totoo ang susi sa tunay na kaligayahan. Heto nga't basahin natin ang ilan sa mga comments na nabasa ko sa blog ni John. Mula kay Jonah de Jesus, ang sabi niya, naiyak naman ako, grabe. May mga tao pa rin talagang bukas palad sa tulong. God bless po sa inyo. Sabi naman ni James Talon ay nakaka-inspire po ang buhay ng mga taong ito. Thanks for this, John. Nakaka-good vibes. Ayon naman kay Manuel C., sana marami pang kagaya nila ang magbigyang pansin. Lodi. Ayan. Napakasarap sa pakiramdam na maalala ka bilang isang taong mapagkawang gawa, hindi po ba? At ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay kinagigiliwan ng nasa paligid mo. Kayo, handa na ba kayong tumulong sa iba? Kung handa na, i-comment sa chat box ang salitang aarangkada, game na. Hintayin ko yan, ha? Ulitin natin, kung kayo'y handa nang tumulong sa iba at magkaroon ng pagiging bukas palad sa iba, i-comment sa chat box ang salitang aarangkada, game na. Aasahan ni Ma'am Leia na magpapakabait at magpapakabuti kayo sa kapwa, ha?
Very good! Ngayon naman ay pagkakataon na ninyong ipamalas ang inyong angking galing sa pamamagitan ng pagsusulit. Pero teka muna, bago tayo magsimula, ihanda ang inyong lapis at sagutang papel. Basahin at unawaing mabuti ang panuto upang maiwasan ang kalituhan sa pagsagot. Kasama nyo sila nanay, tatay, ate, o kuya, o kung sino mang kasama ninyo sa inyong bahay. Sige, kung handa na kayo, bigkasin natin ang arangkada kayang-kaya. Magaling! So mukhang handa na talaga kayo, kaya heto na! Buksan nyo ang inyong mahiwagang module mula sa 16 na pahina hanggang sa 17. Iisa-isahin ko ang mga panuto, kaya mainam na binubuklat nyo ang inyong module sa mga babanggitin kong pahina upang mas maunawaan ninyo. Una ay nasa pahina 16 sa isagawa. Heto ang panuto. Humihingi ng donasyon ang mga grupo ng kabataan sa inyong barangay at ipamimigay nila ito sa biktima ng sunog. Sa papaanong paraan ka pwedeng tumulong? Piliin ang mga bagay na pwede mong ibigay sa mga humihingi ng donasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pangalan ng mga bagay mula sa bilog at ilista mo ito sa kahon. Heto naman ang panuto sa tayahin sa 17 pahina. Ang sabi, basahin ang sitwasyon at sabihin kung anong damdaming mayroon sa sumusunod na uri ng pagbibigay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Aasahan kong masasagutan nyo ng mabuti ang mga gawaing iyon, ha? Kung nahihirapan, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang o sa inyong mga tagagabay. Lubos ko kayong binabati sa napakahusay na pakikilahok sa ating aralin ngayong araw. At kung nais mong palawakin ang inyong kaalaman ay maaari mong ipagpatuloy ang karagdagang gawain na makikita sa pahina 18. At para naman po sa mahal naming mga magulang at tagagabay ng mga bata, mahalaga po na subaybayan natin ang ating mag-aaral sa pagsagot ng kanilang module. Mainam kung nariyan po kayo sa kanilang tabi upang ipaliwanag kung bakit tama o mali ang kanilang mga naging sagot. Pagbati at paghanga sa bukas palad niyong pagmamahal sa inyong kapwa, lalo na sa panahon ng kalamidad. Nawa ay magsilbi kayong inspirasyon para sa mga kapwa nating kabataan. Isang aralin na naman ang ating natapos ngayong araw. Tandaan, maging bukas palad tayo. Sa anumang pagkakataon, magsilbing ilaw nawa tayo at maging inspirasyon sa iba. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Binibining Lea Monica R. Guzman na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa muli!
Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you With the different skills, learn and have fun together. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Good day, everyone. Hello, grateful learners. How are you today? I hope you are all doing great. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Please make sure that you are in a comfortable place and far from noise so that you can hear me loud and clear. If you have questions or clarifications on our lesson, feel free to send me a message at 0945 467 3390. That's 0945-467-3390. At this point, kindly get your module in Science 4 and join me on this fun learning experience towards understanding the effect of air on the life cycle of organisms. Our lesson 1 for the week. Before we start, make sure you have your pen, paper, and notebook with you. Again, you should have your pen, paper, and notebook with you. This time, hold your module and let's have a quick walkthrough. Make sure the title of your module you are holding is Effects of the Environment on the Life Cycle of Organisms. Again, the title of the module must be Effects of the Environment on the Life Cycle of Organisms. To learn in using this module, you may do the following. Number 1. Take your time in reading the lessons carefully. Number 2. Follow the directions and/or instructions in the activities and exercises diligently. Number 3. Answer all the given activities and exercises. Number 4. Observe honesty and integrity in doing the test. Number 5. Finish the test at hand before proceeding to the next. Lastly, number 6. Check your answers in the key answers provided, found at the end of every lesson or at the last few pages of the module. Once again, good morning, my dear grade 4 pupils. Today, we will be discussing the effect of air on the life cycle of organisms. I repeat,
Today, we will be talking about the effect of air on the life cycle of organisms. After going through this module, you are expected to: number 1, name the different abiotic components in an ecosystem. Number 2, give the importance of abiotic components in an ecosystem to living things. Number 3, describe how living things affect the abiotic components in an ecosystem. And number 4, describe the effect of air on the life cycle of organisms. Before we move on with our lesson for today, let us see if you still can recall what you have learned in your previous topic. Turn your module on page 8. Are you on page 8 now? Good. Kindly get your pen and paper and answer the activity. The direction is: give 4 examples of animals that undergo complete and incomplete metamorphosis. Do you see the table on page 8? Great! That is the part that you should filling in. On the left column, list down 4 examples of animals that undergo complete metamorphosis and incomplete metamorphosis on the right column. Write your answer in your answer sheets. And I am back, kids. May I just emphasize, from that given activity, your answers may vary. But you may refer to the examples that I will read to you. Under the complete metamorphosis column, it can be beetles, bees, ants, butterflies, and mosquitoes. While for the incomplete metamorphosis column, it can be grasshoppers, cockroaches, termites, lice, and praying mantis. This time, kids, turn your modules on pages 6 to 7. Again, turn your modules on pages 6 to 7. We have there some questions which you will be answering. But before that, I'd like to ask you, how well do you know about the effects of the environment on the life cycle of organisms? Let us try to check by answering the following questions from pages 6 to 7. Read the questions carefully and write the letter of your choice on your science answer sheet or science activity notebook. After honestly answering this, you may check your answers on page 13 of your module. You have 1 minute to do it. Have fun! Again, you have 1 minute to do it.
The time is up! Are you ready for the new lesson? Awesome! Let us study now on page 8. Again, flip your module on page 8. Let's get started! Living things constantly interact with their environment. Each kind of environment is made up of biotic or the living things and abiotic or the non-living things components that interact and depend on one another in different ways. Can you give an example of a biotic component? Absolutely correct! One of the abiotic components is air. Biotic components or living things like human, animals, and plants need air to survive. Air is made up of essential gases that living things need to endure. These include oxygen and carbon dioxide. All right, now that you have learned the difference between the biotic and abiotic components of the environment, let us answer the activity on page 9. Are you on page 9? Great! Please prepare your pen, answer sheet, or science activity notebook. The science skills that you will need are observing, describing, and inferring. Are you ready? Let's go! Here is what you should do. Observe the given situation that happens in a city in figure 1 on page 9. Then answer the guide questions. Again, answer the guide questions found below figure 1 on page 9. The guide questions are: Number 1. Describe the drawing. Number 2. Is living in the kind of place seen in the figure 1 healthy or harmful to living things? Number 3. How do you think the situation seen in figure 1 will affect the living things living in the area? With that, I will give you a minute to answer the given questions. And I am back! Were you able to answer the guide questions? Good job! You are amazing! Now let us continue our discussion. Plants, animals, and humans breathe the air around. Breathing is a part of a process called respiration. During respiration, living things take it oxygen from the air and gives out carbon dioxide. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release oxygen. Air in the atmosphere is a mixture of different gases that we cannot see but we can feel. Do you know what are these gases? Alright, let me help you with that.
air is made up of 78% nitrogen, 21% oxygen, and small amounts of carbon dioxide, neon, and hydrogen. How about the common pollutants in the air? Do you have any idea? How great! Let's talk them one by one. Common pollutants in the air are: one is carbon monoxide from burning of gasoline by cars. Next is nitrogen oxide due to burning of diesel fuels by vehicle coals and oil factories and electric power plants. Another one is ozone due to excess from motor vehicles. And sulfur dioxide from burning of coal by power plants to produce electricity. Again, the common air pollutants are carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, and sulfur dioxide. What do you think will happen if the air becomes polluted? Correct! It will be hard for living organisms to grow well and reproduce. Exposure to polluted air will cause coughing, asthma, and diseases of the lungs among humans and animals. Air pollutants decrease the ability of plants to make food through photosynthesis. This causes slow down the growth of plants and decrease harvest for crops and fruit trees. A mix of air pollutants and fog produces a smog. A smog makes the air difficult to breathe. It is bad for the lungs of humans and animals and not healthy for plants. When pollutants in the air combine with water, it will produce acid rain, which damages the leaves of plants, pollutes the water in the rivers, lakes, and seas, and harm the animals living in water. Right now, let's have a quick check if you really learned our lesson for today. To start with, what are the common causes of air pollution? Correct! The common causes of air pollution are carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, and sulfur dioxide. Number 2. How animals are affected by air pollution. 2 thumbs up for you, kids! You are correct! If the air becomes polluted, it will be hard for the animals to grow well and reproduce. Last question. In what way plants are affected when air is polluted? Perfect! Air pollutants decrease the ability of plants to make food through photosynthesis. A job well done for you, my dear grateful learners! To deepen your understanding and have mastery of what we discussed today, let's have an activity. Kindly turn your module on page 11. Again, turn your module on page 11. On page 11, Figure 2, entitled The Carbon Dioxide-Oxygen Cycle, shows the interaction between animals and plants. Let us analyze and answer the guide questions. Based on the drawing, where does the cow get the oxygen it breathes in? Any idea? Exactly! The cow gets the oxygen it breathes in
from the tree. Another question. Why is the cow important to the tree? I repeat, why is the cow important to the tree? Right! The tree gets carbon dioxide from the cow, or the cow gives carbon dioxide to the tree. Last question. Oxygen produced by the tree is reduced by air pollution. How does low supply of oxygen can affect the cow? Correct! The cow will not get enough supply of oxygen, or the cow will have difficulty in breathing. Great job! And now, to process what you have learned from the lesson, please answer what I have learned on page 12 of your module. Write T if the statement is true and F if it is false. Again, write T if the statement is true and F if it is false. Write your answers in your answer sheet or science activity notebook. For number 1, oxygen makes up the biggest portion of the air in the atmosphere. True or false? Number 2, air pollution is only harmful to animals. True or false? Number 3, people are the reason why there is pollution in the air. True or false? Number 4, acid rain only damage the leaves of the plants and not the ability to produce fruits. True or false? Lastly, number 5, the lung is the main organ that will be harmed by air pollution. True or false? There you have it. You can check your answers based from the answer key provided on page 13. You are doing a great job, kids. I hope you fully understand the effect of air on the life cycle of organisms. If you have questions and clarifications, just tune in so you can learn more. Now that we are almost done with our lesson, it is for you to answer the other parts of the module. This is to showcase your skills and knowledge gained and applied into real-life concerns and situations. Please answer the exercises on page 12 entitled, "Do you love me?" If you are having a hard time in understanding the directions, don't be hesitant to ask some help from your family. Again, get your module, pen, and paper. Write your name, grade and section, and the date for today. The date for today is February 2, 2021. Are you done filling the blanks in? If so, make sure to check every item to see if there are parts you have forgotten to fill in. I will give you some instructions after a short break. Stay tuned! In
connection to our lesson for today, may I share to you some facts about the air pollution condition here in our country, Philippines. The Philippines ranks third on the highest cases of death due to air pollution. A May 2018 report by the World Health Organization indicates that there were around 45.3 deaths per 100,000 individuals due to air pollution. In the Asia-Pacific region, Philippines also ranks second in indoor air pollution. This is primarily caused by cooking with kerosene or solid fuels such as wood or coal, or what we call the uling. Deaths among women and kids have been linked to indoor air pollution. That is why the Philippine Clean Air Act of 1999 was created to protect human health and the environment. Okay? With that, we are about to end our first episode in Science 4. Once again, if you have questions or clarifications, please feel free to send me a message at 0945-467-3390. That's 0945-467-3390. In our next lesson, we will be discussing about the importance of space in the life cycle of organisms. On that note, make sure to tune in on Thursday, 9 o'clock to 9:25 in the morning for another fun learning experience in Science 4. Our lesson is ended. I hope you learned a lot. I am Mary Grace M. Pineda, your grade 4 science anchor teacher for today. Until next time! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity
na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino. Join me in this 25-minute full of learning. I am Ricarte Maglalang, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, saying, Good morning, learners! Before we begin, I will give you a few seconds to get your compendium, paper, and pen to use. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn visualizing and subtraction of similar and dissimilar fractions. We will study first similar fractions. Open your Mathematics Grade 4 Compendium of Notes on page 27 and pay attention on the discussion and instructions because we will visualize the problems given through illustrations. But before we read the word problem, can you still remember these fractions? The first circle is divided in 10 equal parts. The shaded parts are 3. How do we name this fraction? Yes, this fraction is 3/10. The second circle is also divided in 10 equal parts, and 7 are shaded. How do we name this fraction? Yes, it is 7/10. What do we call these fractions? Correct. These fractions are called similar fractions. But what are similar fractions? Similar fractions are fractions having the same denominator. I will show you another example of similar fractions. The rectangle was divided into 5 equal parts, and 4 parts are shaded. How do we name this fraction? Very good. This fraction is 4/5. The next rectangle is also divided into 5 equal parts, and 2 parts are shaded. What do we call this fraction? Very good. This fraction is called 2/5. The denominator of 4/5 and 2/5 are the same, so they are called similar fractions. Let us now have illustrative example number 1, and here is the problem. The Supreme Pupil Government SPG of Mabuhay Elementary School was able to collect 3/5 kilogram of plastic bottles and 1/5 kilogram of disposable spoons and forks for their project Pera Mula sa Basura in a week. How many kilograms of items did the pupils collect in all? When we solve word problems, we need to understand the problem and know what is asked, what are given. Then we plan how to solve it.
by identifying the operation we need to use. Then check if we got the right answer. Now, what are given in the problem? 3/5 kilogram of plastic bottles and 1/5 kilogram of disposable spoons and forks. What is being asked in the problem? That's right. We are asked how many kilograms of items did the pupils collect in all. Good job. Now, how are we going to solve the problem? You are right. We will get the sum of 3/5 kilogram and 1/5 kilogram. Let us try to visualize the problem using rectangular regions. As you can see, the rectangles were divided into 5 parts. On the first rectangle, 3 parts have been shaded, so it is 3/5. The second rectangle, only 1 part has been shaded, so it is 1/5. If we combine the parts that are shaded, we will have a total of 4. From the rectangle below, what then is the sum of 3/5 and 1/5? Correct. The sum is 4/5. Next, for illustrative example 2, the rectangles were divided equally in 8 parts. The first rectangle has 3 parts shaded, so it is 3/8. The second rectangle has 2 parts shaded, so it is 2/8. If we combine all the shaded parts of the first 2 rectangles and put it on the third rectangle, it will have 5 shaded parts. Using the figure, what is the sum of 3/8 and 2/8? Yes, you are correct. The sum is 5/8. Now, how do we add similar fractions? Yes, very good. We add similar fractions by adding the numerators and then copying the common denominator. Wow, you're learning fast. We move to the next example. Let us read the problem. Budoy needs to walk 7/10 kilometer to school. He has already walked 3/10 kilometer. How much farther does Budoy needs to walk to reach school? Let us first analyze the problem so we can work out a solution. What are given in the problem? Correct. Budoy needs to walk 7/10 kilometer to school, and he had already walked 3/10 kilometer. What is then asked in the problem? We are being asked how much farther does Budoy needs to walk to reach school. So what are we going to do? You are right. We will subtract 3/10 from 7/10. The rectangles will help us determine the solution to our example. The rectangles are divided into 10 parts. The first rectangle has 7 parts shaded. What does this represent? Correct. This represents the distance that Budoy needs to walk to go to school, and it is equal to 7/10 kilometer. The second rectangle has 3 shaded parts. What does this represent? Good job. This represents the part that Budoy have already walked, and it is equal to 3/10 kilometer. Now, copy the number of shaded parts on the first rectangle to the last rectangle. Then from here, we will remove 3 parts from it. These are the shaded parts of the second rectangle. How many parts were left? Yes, we still have 4 shaded parts in the third rectangle. The third rectangle, with 4 of each part shaded, represents the difference between 7/10 and 3/10. Based on this, what then is 7/10 minus 3/10? Correct! The difference is 4/10. Is 4/10 the final answer? No, not yet. We can reduce it to lowest terms.
by dividing both the numerator 4 and the denominator 10 by 2. So 4 divided by 2 equals 2, and 10 divided by 2 equals 5. Thus, the final answer will be 4/10 equals 2/5. Another example, 5/6 minus 2/6. Now, remove the shaded parts in the first figure. This will represent the difference. What do you think is the difference? Yes, correct. The difference is 3/6. Can you reduce 3/6 to lowest terms? Great! How? By dividing the numerator 3 and the denominator 6 by 3. So 3 divided by 3 is 1. And 6 divided by 3 is 2. Therefore, 3/6 is equal to 1/2. From our examples, how then do we subtract similar fractions? To subtract similar fractions, subtract their numerators, copy their common denominator, and if possible, reduce it to lowest terms. Great job! Now you know how to add and subtract similar fractions. For our next topic, we are going to visualize addition and subtraction of dissimilar fractions. Before we proceed, we will first have a review regarding the least common multiples, or the LCM. Can you find the LCM of the following set of numbers? Number 1, 3 and 4. Number 2, 2 and 5. Number 3, 8 and 4. Number 4, 3 and 9. And number 5, 8 and 6. I will give you 2 minutes to answer. Don't be afraid to make mistakes. Making errors is a great way to learn. Learn from it and strive for the best. So your time will start now. Go! Yes, sir. Time is up! Now, let us check your answers. For number 1, the LCM of 3 and 4 is 12. For 2 and 5 is 10. For 8 and 4 is 8. For 3 and 9 is 9. And the LCM of 8 and 6 is 24. Let us have now illustrative example number 1. And here is the problem. Anton shared 1/2 meter and 2/5 meter of bamboo with his friends for their projects. How many meters of bamboo did Anton share in all? Let us analyze the problem. What are given in the problem? 1/2 meter and 2/5 meter of bamboo. What is being asked in the problem? How many meters of bamboo did Anton share in all? How are we going to solve the problem? Good thinking. We will add 1/2 and 2/5. Now let us sum
Let us use some figures to visualize the solution. We will use rectangles of the same sizes. The first rectangle is divided into two parts, and one of each part is shaded. This represents 1/2 meter of bamboo. The second rectangle is divided into 5 parts, and two of each parts are shaded. This represents 2/5. If we put the shaded parts of the first and second rectangles on the third rectangle, can we easily recognize what fraction it represents? We can't. This means that we have to do something first. The first step that we need to do is to rename the dissimilar fractions 1/2 and 2/5 into similar fractions. How are we going to do that? First, we have to find the LCM of the denominators 2 and 5. We do this by listing the multiples of 2 and 5. So the first 5 multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, and 10. While the first 5 multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, and 25. So therefore, the lowest common multiple of 2 and 5 is 10. Since the LCM of 2 and 5 is 10, then the least common denominator of the fraction, remember that the LCM and LCD are the same. To get the numerators, divide the LCD by the denominator, then multiply it to the numerator. So for 1/2, the LCD 10 divided by 2 is 5. Multiplied by 1 is 5. So 1/2 equals 5/10. For 2/5, the LCD 10 divided by 2 divided by 5 is 2. Multiplied by 2 is 4. 2/5 now becomes 4/10. 5/10 and 4/10 are now similar fractions. Next, we visualize the fractions. We have to divide the rectangles into 10 parts. How many shaded parts are there in the last rectangle? Yes, there are 9 shaded parts. Based on this, what is the sum? Correct, the sum is 9/10. Can we reduce 9/10 to lowest term? No, 9/10 is already in lowest terms. So the answer is 9/10 meter of bamboo shared by Anton. For our next illustrative example, we are going to add 2/3 and 3/4. The first rectangle has 3 parts of which 2 are shaded. This represents 2/3. The second rectangle is divided into 4 parts, of which 3 are shaded. This represents 3/4. If the shaded parts of the first and second rectangles were drawn into the last rectangle, the parts will overlap. We need to add another rectangle of the same size to be added on the last rectangle. Then redraw the shaded parts again. Can we recognize the fraction that is being represented by the third rectangle? Yes, we cannot. So what we are going to do is to rewrite 2/3 and 3/4 into similar fractions. List down the first 5 multiples of 3 and 4. Then find the lowest common multiple. The first 5 multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, and 15. While the first 5 multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, and 20. Their least common multiple is 12. Therefore, the LCD is also 12. To get the numerators, divide the LCD 12 by the denominators, then multiply the result to the numerators. So for 2/3, the LCD 12 divided by 3 is equal to 4. Multiplied by 2 is 8. Hence 2/3 equals 8/12. For 3/4, the LCD 12 divided by 4 is 3. Multiplied by 3 is 9. So 3/4 equals 9/12.
From here, we can just simply follow the rule in adding similar fractions. Add the numerators, then copy the common denominator. So for 8 over 12 plus 9 over 12 equals 17 over 12. Is 17 over 12 will be our final answer? No, not yet. Because 17 over 12 is an improper fraction. Let us change it to mixed number. How? Yes, very good. To change improper fraction to mixed number, divide the numerator by the denominator. The quotient will be the whole number and the remainder will be the numerator. Then copy the same denominator. So for 17 over 12, it is now equal to 1 and 5 over 12. What are the steps in adding dissimilar fractions? Number 1, rename the dissimilar fractions to similar fractions. Number 2, add the numerators. Copy their common denominator. And number 3, reduce your answer to lowest terms if needed. Let's have the last illustrative example. Let me read it to you. Ellen received 7/9 of a chocolate bar. When John asked for some, she gave 1/3. How much was left with Ellen? Before we solve the problem, let us first analyze it. What are the given in the problem? The given are 7/9 chocolate bar received and 1/3 bar given. What is asked in the problem? Good work. How much chocolate bar was left with Ellen? What is the operation to be used? Great. It's subtraction. We need to subtract 1/3 to 7/9. Let us visualize the problem using rectangles of equal sizes. The first rectangle represents the chocolate bar of Ellen. It is divided into 9 parts, wherein 7 parts are shaded. The second rectangle is divided into 3 parts, with 1 part shaded. This represents the part of the chocolate bar that Ellen gave away, and it is equal to 1/3. Let us rewrite 7/9 and 1/3 into similar fractions. The LCM of 9 and 3 is 9. So the LCD of the fractions 7/9 and 1/3 is 9. Since 7/9 already have a denominator of 9, we only need to apply the rule for 1/3. The LCD 9 divided by 3 is 3. Multiplied by the numerator 1 is 3. Therefore, 1/3 equals 3/9. Divide the second and third rectangle into 9 parts. Copy the shaded parts of the first rectangle to the last rectangle. Remove 3 of the shaded parts in the last rectangle. This represents the parts that Ellen gave away. How many shaded parts were left on the last rectangle? Correct. It's 4. From the figure now, 7/9 minus 3/9. What is now 7/9 minus 3/9? Right. 7/9 minus 3/9 is equal to 4/9. 4/9 of the chocolate bar was left with Ellen. Can you reduce it to lowest terms? No. Good remembering. How do you then subtract the similar fractions? Rule number 1. Rename the dissimilar fractions to similar fractions. Rule number 2. Subtract the numerators and copy their common denominator. And lastly, reduce the answer to lowest terms if needed. Great work, grade 4 learners! You now know how to visualize adding and subtracting similar and dissimilar fractions. You have really worked hard today. Aren't you proud of yourself? For your mastery, recall the lessons we had today and do more practice exercises. Please work on your worksheets on pages 17 to 20. I hope you learned a lot today. I am Ricardo B. Maglalang,
your Mathematics Grade 4 anchor teacher for today. Until next time. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Kwentuhan na! Ako nga pala ang bago niyong kakwentuhan. Ay, Chinito Boy! Leong Vinci here! Simula July 12, 1 to 3 p.m. sa 96.11 FM. One lang yan!
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si John Paul A. Española, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ika-4 na baitang. Bago natin umpisahan ang ating aralin, nais kong ihanda na ninyo ang ating mga gagamitin. Kailangan ninyo ang inyong module, learning activity sheets, kailangan nyo rin ang inyong blankong papel, at syempre ang inyong panulat. Siguraduhin nyo rin na kayo ay nasa komportableng lugar upang mas marinig ninyo ang ating broadcast ng maayos at makapagtalakay tayo ng maayos sa ating aralin. Nga pala mga mag-aaral, kumain na ba kayo? Kung oo, mabuti iyon upang kayo ay maging aktibo at makapagbahagi sa ating aralin ngayon. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagpapalawak ng inyong kaalaman tungkol sa paghuhula o pagbibigay hinuha sa mga maaaring mangyari gamit ng ating mga karanasan. Ang ibig sabihin, mga bata, ay kailangan ninyong maging isang manghuhula ngayon. Para sa ating talakayan, isipin ninyo na isa kayong ganap na manghuhula. Ayos ba yon? Kung ganon, mangyaring subukan natin ang inyong galing sa inyong paghuhula. Mayroon ako sa inyong ipaparinig na isang audio clip. Ang gagawin nyo lamang doon ay huhulaan ninyo kung ano ang maaaring mangyari kasunod na pangyayari. Napakadali lang, hindi ba? Subukan na natin ang inyong galing sa paghuhula. Narito na ang unang audio clip. Makinig kayong mabuti. Ilang araw na tayo naghahanap. Wala pa rin. Huwag na lang kaya natin hanapin si Lulukin. Hindi pwede. Hindi tayo dapat sumuko. Lulukin! Lulukin! Pakinggan pa natin ng mabuti. Isa pa ha, makinig. Ilang araw na tayo naghahanap. Wala pa rin. Huwag na lang kaya natin hanapin si Lulukin. Hindi pwede. Hindi tayo dapat sumuko. Lulukin! Lulukin! Naku, mukhang nawawala si Lolo Ken. Pero napansin nyo ba na hindi sumuko ang mga bata? Dahil dyan, ano kaya ang susunod na mangyayari?
Kung sa tingin ninyo ay mahanap nila ang kanilang lolo dahil hindi sila sumuko, ay tumpak kayo dyan. Sapagkat tandaan natin mga bata na kahit anuman ang mangyari, kung hindi tayo nawawalan ng pag-asa at hindi tayo susuko, ay tiyak na mahahanap natin o makukuha natin ang gusto nating mangyari. Magaling kayo dyan, kaya dumako na tayo sa ikalawang audio clip. Pakinggan natin ng mabuti ha. Hintayin natin ang ating audio clip. Kung dahil dyan, paano kaya ang mangyayari? Pakinggan na lang natin ang sasabihin ko at sabihin ninyo kung ano ang mangyayari ha. Paano kung mayroong ulam at ito'y punong-puno ng gulay? Dahil isa akong bata na ayaw ng gulay, ano kaya ang mangyayari sa akin kung hindi ako kakain ng ulam na hinanda ng aking mga magulang? Isipin nyo nga mabuti, kung ako ay isang bata at ayaw kong kumain ng gulay, anong maaring mangyari sa akin? Kung ang inyong sagot ay maaring ako ay mangayayat at manghina dahil hindi ako kumakain ng gulay, tumpak kayo dyan. Sapagkat tandaan natin mga bata, importante na kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain. Sapagkat kailangan natin ito upang tayo ay lumaking malakas at malusog. Ngayon, subukan natin ang audio clip number 3. Pakinggan niyong mabuti at hulaan ninyo kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pakinggan na natin. Sa baby Jesus. Si Joseph po, Ma'am! Ano ako? Ikaw kaya nakabalod ng baby Jesus. Kitang-kita ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nabasag ko si baby Jesus! Dahil sa'yo ito eh! Quiet! Sino ba talaga sa inyo nakabasag? Siya po! Pakinggan ulit natin ang audio clip number 3. Makinig kayong mabuti ha. Sino nakabasag sa baby Jesus? Si Joseph po, Ma'am! Ano ako? Ikaw kaya nakabalod ng baby Jesus. Kitang-kita ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nabasag ko si baby Jesus! Dahil sa'yo ito eh! Quiet! Sino ba talaga sa inyo nakabasag? Siya po! Naku, mukhang nabasag ng mga bata ang baby Jesus. At walang gustong umamin kung sino ang nakabasag sa kanila. Ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari sa kanila? Naku, kung ang sa tingin ninyo ay mapapagalitan sila dahil sa hindi nila pag-amin, tumpak kayo dyan. Sapagkat mga bata, tandaan natin na kailangan aminin natin ang mga nagawa nating kasalanan. Kailangan nating maging matapat sa lahat ng oras. Kailangan nating maging isang mabuting bata. Nakuha ba yan? Napansin nyo ba na nakita ang inyong galing sa inyong paghihinuha o paghuhula? Ibig sabihin lamang na napaka-importante ng ating kakayahan manghula at maghinuha sa ating mga bagay-bagay o desisyon sa buhay. Ibig sabihin, ito ay nararapat lamang dahil sa ating mga karanasan sa buhay. Ang panghuhula o paghinuha ay isang paraan ng pagbibigay kahihinatnan sa isang pangyayari na ating binasa. Sa mga napakinggan at naranasan, kaya't lubhang napakahalaga nito at kailangang magamit natin ito ng tama. Subukan pa natin sa isang teksto ang ating galing sa paghuhula at paghinuha. Kailangan ninyong makinig ng mabuti, kunin na ninyo ang inyong mga blankong papel at isulat ang mga importanteng impormasyon habang binabasa ko ang aking teksto. Makinig kayong mabuti dahil magtatanong ako sa inyo pagkatapos. Nga pala, tayo ay naka-live sa ating FB Live at maaari nyo rin akong i-chat o magkomento kayo roon upang
mabasa ko ang inyong mga sagot. Pagkatapos kong basahin ang ating teksto, ay doon ako magbabasa ng inyong sagot. Kaya kailangan bilisan ang ating daliri sa pagkomento para mabanggit ang inyong pangalan at mabasa ang ating sagot. Nakuha ba? Narito na ang ating teksto. Makinig ng mabuti. Coronavirus, paano maiiwasan? Buong mundo ay nangangamba sa bagsik na dala ng corona. Coronavirus na nag-umpisa sa China, libu-libong tao ay nalagutan ng hininga. Ano ba ang kailangan upang kaligtasan ay makamtan ng mga taong nahihirapan dulot ng sakit na laganap sa sanlibutan? Pananalig sa Diyos ay palakasin, palaging manalangin, patuloy na paggabay ay hilingin upang kaligtasan ay ating kamtin. Paghuhugas ng kamay ay ugaliin, social distancing ay ating sundin, pagtitipon-tipon ay iwasan, pagsusuot ng face mask ay huwag kalimutan. Pagtutulungan at pagkakaisa ay kailangan. Sumunod sa mga pinapairal na kautusan. Upang katahimikan ay makamtan, laging tandaan, lahat ng problema ay may kalutasan. Napakaganda ng tulang ating binasa, hindi ba? Batid ko na nakuha na ninyo ang mga mahahalagang impormasyong nakapaloob dito. Tignan natin sa pamamagitan ng mga tanong. At ihanda na ninyo ang inyong mga sagot, mag-comment lamang sa ating FB Live at babasahin ko ito. Narito ang ating unang tanong. Tungkol saan kaya ang ating binasang tula o teksto? Sino kaya ang makakasagot? Kung ang sagot ninyo ay tungkol ito sa coronavirus o sa COVID-19, tumpak na naman kayo dyan. Sapagkat ang binasa natin ay tungkol sa pandemyang ating ikinakaharap ngayon. Ngayon, sa ating ikalawang tanong, maghahanap na ako ng inyong sagot sa ating FB Live. Ang ating tanong ay, base sa inyong nabasa, ano-ano ang mga kailangang gawin upang mapanatili ang kaligtasan? Ulitin ko, base sa inyong nabasa, ano-ano ang kailangang gawin upang mapanatili ang kaligtasan? Ayan, maghanap na ako ng inyong sagot sa ating FB Live o direct message sa aking FB Messenger chat. At hanapin natin, ito. Mayroong komento dito si Naika Gonzales. Ang sabi ni Naika, maghugas po ng kamay at magsuot ng face mask. Magaling, Naika. Siyempre, para maiwasan natin ang pagkalat ng COVID-19, siguraduhin natin na kailangan tayong maghugas ng kamay, ang social distancing, pagsusuot ng face mask, at iwasan din natin ang pagtitipon-tipon. Base din sa ating tula, kailangan nating manalangin at manalig sa ating puong may kapal. Huwag natin niyang kakalimutan. Ginagawa niyo ba ang mga yon? Marapat lamang nating gawin upang makaiwas tayo sa pagkalat o makahawa ng COVID-19. Tandaan natin yan. Dumako na tayo sa ating ikatlong katanungan na pala. Dumako na tayo kaya gamitin ang inyong mga cellphone at mag-chat or magkomento ng mabilis. Ang ating ikatlong katanungan, batay sa inyong karanasan, ano ang maaaring mangyari kung nakikipagtulungan at sumusunod ang mga tao? Batay sa inyong karanasan, ano ang maaaring mangyari kung nakikipagtulungan at sumusunod ang mga tao? Maghahanap na naman ako ng inyong mga sagot sa ating Facebook Messenger chat at mga komento nyo, at narito ang sagot mula kay Giancarlo Aquino. Ang sagot niya, hindi na po kakalat ang COVID-19. Magaling, Gian, sapagkat kung nais natin na mawala ang COVID-19, kailangan nating makipagtulungan sa ating gobyerno
at sa mga nagpapatupad ng batas. Tandaan natin na kailangan nating sumunod upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at mamuhay tayong masaya at makabalik na sa normal na pamumuhay. Huwag natin niyang kakalimutan. Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 nating katanungan. Handa na ba kayo? I-ready na ang inyong mga komento para mabanggit ang inyong mga pangalan. Ngayon, ito ay ayon sa sarili mong karanasan o kaalaman. Ano ang maaaring mangyari kung patuloy ang pagkalat ng virus? Uulitin ko. Ayon sa sarili mong karanasan o kaalaman, ano ang maaaring mangyari kung patuloy ang pagkalat ng virus? Maghahanap na ako ng inyong komento at ito. Ito ay sagot mula kay Gloria Gonzales. Ang kanyang sagot ay darami ang bilang ng magkakasakit. Tama, okay, Gloria? Sapagkat kung ang maaaring mangyari sa atin kung kakalat ang COVID-19, tandaan natin mga bata na mas maraming tao ang magkakasakit at mas maaaring marami ang mamamatay. Kaya't iwasan natin na isa tayo sa pagmumulan kung bakit kakalat ang COVID-19. Tandaan natin na at tayo'y sumunod sa ating gobyerno at sa mga batas. Ngayon, sa ating ikalawang katanungan, ito ay kung matatagalan pa ang gamot sa COVID-19 sa ating bansa, ano pa ang pwedeng mangyari? Ano pa kaya ang pwedeng mangyari kung matatagalan pa ang pagdating ng gamot sa ating bansa? Magbabasa na ako ng komento ninyo. At ito, may sagot mula kay Janeo Sikat. Ang sabi ni Janeo ay, marami po ang maghihirap. Tama. Kung matatagalan ang gamot sa COVID-19, ang maaaring mangyari sa atin ay mas lalo pa tayong maghihirap. Sapagkat nahihirapan na tayo ngayong sitwasyon na to sa pagkuha ng trabaho, maayos na trabaho. Ang mangyayari sa atin, mas lalo tayo maghihirap, magmamahalan ang mga presyo ng mga pagkain. Kaya't kailangan nating sumunod. Huwag nating kakalimutan na gawin ang ipinapagawa ng ating gobyerno at ang batas. Ngayon naman, nais kong bigyan kayo ng isa pang activity upang makita kung talagang maayos o kung talagang nakuha ninyo ang ating aralin ngayon. Handa na ba kayo? Pipiliin nyo lamang ang titik ng tamang sagot sa mga pagpipilian. Gaya ng dati, inaasahan ko ang inyong sagot sa ating messenger chat at Facebook page. Gamitin muli ang inyong kwaderno upang makapagsulat ng mga importanteng impormasyon. Nakuha ba? Magbibigay ako ng mga ilang katanungan, kailangan yung sumagot at mabilis na i-type ang inyong sagot upang aking mabasa. Narito ang ating unang katanungan. Makinig kayo ng mabuti. Isang plantita, si Nanay Maris. Inaasikasong mabuti ni Nanay Maris ang kanyang mga tanim na bulaklak. Dinigdiligan, inaalisan ng damo, at nilalagyan din niya ito ng pataba. Ano kaya ang maaaring mangyari sa mga bulaklak ni Nanay Maris? A. Darami at lalago ang tanim na bulaklak ni Nanay Maris. B. Malalanta at matutuyo ang mga tanim na bulaklak ni Nanay Maris. Uulitin ko ang katanungan. Isang plantita, si Nanay Maris. Inaasikasong mabuti ni Nanay Maris ang kanyang mga tanim na bulaklak. Dinidiligan, inaalisan ng damo, at nilalagyan din niya ito ng pataba. Ano ang maaaring mangyari dito? Darami at lalago ang tanim na bulaklak ni Nanay Maris. Malalanta at matutuyo ang tanim na bulaklak ni Nanay Maris. Hahanap na ako ng inyong sagot sa ating Facebook Messenger chat. At mayroong sagot dito si McLean Capiz. Ang ganda ng pangalan niya, si McLean. Ang kanyang sagot, Sir, titik A po. Tama. Ano ba ang titik A? Darami at lalago ang tanim na bulaklak ni Nanay Maris. Natural na itong mangyayari.
Tama ang ating hula dahil kung inaalagaan mong mabuti ang iyong halaman, dinidiligan, inaalisan ng damo, at nilalagyan ng pataba, maaaring ito ay dumami at mas mamulaklak o mamunga ng marami. Yan ang tatandaan natin. Ang susunod na katanungan naman, handa na kayo? Narito ang ating susunod na katanungan. Makinig kayong mabuti. Halos hindi na makakain, makatulog, at makapag-aral si Ninyo dahil sa paglalaro niya ng Mobile Legends. Ano kayang maaaring mangyari sa kanya? Lalong natuwa ang kanyang ina sa kanyang ginawa? B. Bumaba ang marka at pumayat ang pangangatawan ni Ninyo. Uulitin ko ang katanungan. Halos hindi na makakain, makatulog, at makapag-aral si Ninyo dahil sa paglalaro niya ng Mobile Legends. Ano kayang pwedeng mangyari sa kanya? Lalong natuwa ang kanyang ina sa kanyang ginagawa? B. Bumaba ang marka at pumayat ang pangangatawan ni Ninyo. Ngayon, tignan na natin ang sagot ninyo sa ating Facebook Messenger at chat. Mayroong sagot dito si Edward De Jesus. Mukhang estudyante ko to si Edward. Ang kanyang sagot, titik B. Ano ba ang titik B? Bumaba ang marka at pumayat ang pangangatawan ni Ninyo. Tama. Mahusay, Edward. Ang mga kabataan ngayon, laging ganito ang kanilang senaryo. Laging naglalaro ng Mobile Legends. Hindi na makakain, hindi na makapag-aral. Kaya, ang maaaring mangyari sa atin, bumaba ang ating timbang at maaaring bumaba din ang ating marka. Gusto nyo bang mangyari yon? Siyempre hindi. Kaya, kailangan nating balansihin, kumain ng maraming masustansyang pagkain, at bawasan ang paglalaro ng mga ganitong klaseng laro. Tandaan natin yan, ha? Ngayon, dumako tayo sa ating ikatlong katanungan. Handa na ba kayo? Bilisan ng daliri para mauna kayo at yun ang aking mabasa. Ngayon, ang ating ikatlong katanungan. Magalang na bata si Dolly. Hindi nawawala ang po at opo at tuwing kausap niya ang kanyang mga nakatatanda ay lagi siyang gumagamit ng po at opo. Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanya? A. Maraming natutuwa sa palaging pagiging magalang ni Dolly. B. Malungkot ang kanyang mga magulang sa pag-uugali ni Dolly. Ulitin ko. Magalang na bata si Dolly. Hindi nawawala ang po at opo sa tuwing kausap niya ang mga nakatatanda. Ano kaya ang maaaring mangyari? A. Maraming natutuwa sa pagiging magalang ni Dolly. B. Malungkot ang kanyang mga magulang sa pag-uugali ni Dolly. Tignan na natin ang inyong sagot sa ating Facebook Messenger chat. At narito ang sagot ni Jessimiel Villagracia. Estudyante ko din ulit to. Ang sagot ni Jessimiel, ito ay titik A. Ano ba ang titik A? Maraming matutuwa sa pagiging magalang ni Dolly. Tama. Kailangan nating maging magalang sa lahat ng oras. Lalong-lalo na kapag kausap natin ang mga nakatatanda. Tandaan natin, kailangan natin ipakita ang respeto. Kung gayon, dumako na tayo sa ating huling katanungan. Ang ating huling katanungan ay, malayo ang bahay ng magkapatid na Nonoy at Fausto sa kanilang paaralan. Naglalakad lamang sila sa pagpasok sa eskwela. Iniipon nila ang perang pamasahe para sa kanilang inang may sakit. Ano ang sagot? Ibibili ng masarap na pagkain ng naipong pera o ibibigay sa magulang ang perang naipon para pandagdag sa pagpapagamot sa ina? At may sagot dito si Sofia. Ang sagot niya, ibibigay sa magulang ang perang naipon para pandagdag sa pagpapagamot sa ina. Mahusay, Sofia. At yan na ang ating huling pagsasanay. Nawa ay natuto kayo. At kung gusto nyo pa na makuha ang ating, mas mapalalim pa ang ating aralin, basahin nyo lamang ang inyong module at magtanong sa inyong guro sa inyong eskwelahan. At isang leksyon na naman ang natapos natin ngayong araw.
Upang mas maunawaan nyo pa ang aralin ukol sa paghinuha, kailangan nyo pang mag-review at sagutan ang mga nasa module natin. Siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes sa ganap na 10:00 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ginoong John Paul A. Española, ang inyong guro sa Filipino. Lagi nating tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang buhay. Tandaan ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat abakada.
Kamusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos. Sasamahan ka at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagsasagawa ng pamumuno sa pagbibigay ng tulong sa nangangailangan, partikular ang mga biktima ng kalamidad. Simulan na natin. Ang pagbibigay ng tulong sa kapwa ay bukal sa kalooban at pagpapakita ng pagkukusa na magbigay dahil wala itong hinihinging kapalit at hindi rin nakabase sa laki o sa liit, sa dami o sa kaunti, sa layo o sa lapit, at sa yaman man o sa hirap. Marami tayong paraang magagawa upang maipaabot at maipakita ang pagtulong natin sa ating kapwa. Tandaan na ang pagiging matulungin natin ay nagbibigay daan sa ating sarili upang maging mabuting tao. Naranasan niyo na bang tumulong sa inyong kapwa? Ang makatanggap ng tulong sa inyong kapwa. Ano ang inyong naging pakiramdam? Tama, parehong masaya at masarap sa pakiramdam
ang makapagbigay ng tulong at makatanggap ng tulong, lalo na sa panahong kailangan ninyo ito. At ang gusto ko, huwag niyong makalimutan itong pakiramdam na masaya kayo, hindi lang dahil para sa sarili ninyo, dahil kayo ay nakatanggap ng tulong, kundi masaya at masarap ang pakiramdam ninyo para sa lahat. Dahil kayo ay nakapagbigay at nakatulong sa inyong makakayang paraan. Ngayon naman, nais kong balikan ninyo sa inyong isipan ang mga pangyayari noong taong 2020 kung saan inyong nakita, narinig o napanood ang kabayanihan at malasakitan ng ating mga kababayan para sa isa't isa noong panahon ng pagsubok at suliranin dulot ng COVID-19. Ating pakinggan ang awiting magpapaalala sa atin na sa ating malasakit, sa ating pagbibigay at sa ating pagtutulungan, walang maiiwanan sa pag-ahon at pagbangon. At sa ating pagdadamayan sa isa't isa, anuman yung pag-aalala na ating nararamdaman, tiyak akong ito ay maiibsan. Sa pamamagitan ng pag-ibig ang hihilom sa daigdig ni Biv de Vera at Raizo Chabeldin. Nakakaantig na awitin, hindi ba? Damang-dama niyo ba ang pagdamay at pagtulong sa inyong kapwa? Apektado man tayong lahat ng COVID-19, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagpaabot ng kanilang tulong sa paraang kanilang kaya. Kayo naman, paano ninyo ipinaabot ang pagtulong ninyo sa inyong kapwa? Ano-ano ang mga ginawa ninyo upang sila ay matulungan sa inyong makakayang paraan? Magaling yung pagpapahalaga ninyo at pasasalamat ninyo sa serbisyo at sakripisyo ng mga frontliners para manatiling ligtas tayong lahat. Mahusay yung pag-alay ninyo ng panalangin at pagbibigay o pagpapadala ng mensahe ng pag-asa sa bawat isa, araw-araw man at gabi-gabi. Tama yung pamamahagi ng pagkain at pagbibigay ng face mask at face shield. Magaling yung pagpili natin na manatili na lamang sa ating tahanan at huwag nang lumabas, lalo na ang mga bata, mga lolo at mga lola. Dahil sa mga sagot ninyo mga bata, nais kong sabihing napakahusay ninyo. Sana maalala nyo pang lahat ng ito ha, lalo na yung bahagi na sa pagtutulungan, walang maiiwanan. Tayo ang lakas ng isa't isa. Sa tulong ng Diyos, lahat kinakaya. Magkaisa, magbayanihan, magtulungan. Yan ang mensahe sa atin tuwing nahaharap tayo sa mga panahon ng trahedya, sakuna o kalamidad. Ang kalamidad ay isa sa mga di inaasahang pangyayari na sanhi ng mga proseso ng kalikasan.
Ito ay nagdudulot ng pagkawasak at panganib sa mga tinatamaan nito. Malaking kapinsalaan din ang naidudulot ng mga kalamidad sa mga biktima nito. Kaya naman, kailangan na tayo ay magbayanihan at magtulungan. Halimbawa nga ng pinakamadalas na maranasan nating kalamidad dito sa ating bansa ay ang bagyo. Tinataya na 20 hanggang 21 ang bilang ng bagyo na pumapasok sa ating bansa. At isa nga sa mga pinakamapinsalang bagyo na pumasok sa ating bansa ay ang bagyong Yolanda. Nagdulot ito ng pagkawasak sa mga pulo ng Leyte at Samar noong Nobyembre 2013. Dito naman sa atin sa Tarlac, kung natatandaan ninyo, ay noong buwan din ng Nobyembre 2020 ay dinaanan tayo ni Bagyong Ulysses. Ang bagyong ito ay may hatid na malakas na ulan at may kasamang matinding bugso ng hangin. Sa lakas nga ng hangin dinig ang pumapaypay na yero na handa ng lumipad anumang sandali. Karamihan sa atin ay hindi nakatulog, nag-aalala, nangangamba sa posible pang hindi magandang mangyari ng mga oras na yon. Ang sinasabi sa atin sa gitna ng pangyayaring ito, ang dapat nating gawin mga bata ay tumulong sa abot ng ating makakaya. Nilalang tayo ng Diyos na may kamay at paa, hindi lamang upang magamit natin sa ating pansariling kabutihan, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan, lalo na kapag sila ay nasa gitna ng kalamidad. Ang mga kabataang tulad ninyo ay may magagawa. Mayroon kayong maitutulong at maidadamay sa panahong ganito. Ang maaari nyong gawin ay makapagsagawa ng pamumuno sa paglikom ng donasyon at paghihikayat din sa mga kabataang tulad ninyo na makiisa sa pagbabalot at pamamahagi ng mga bagay-bagay na makatutugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan at iba pang kapaki-pakinabang na gawain. Ang pagtulong ninyong ito ay hindi nalilimitahan sa pagkakaloob ng material na bagay tulad ng damit at pagkain. Kasi maaari rin kayong tumulong sa pamamagitan ng pagbobolontaryo o kaya naman ay pagpapakalat ng lehitimong impormasyon patungkol sa sakuna, kalamidad o trahedya. Isa nga sa magandang halimbawa ng pagtulong sa ating mga kababayan ay ang ginawang pagtulong ng 2 kabataang tulad ninyo sa mga biktima o nasalanta ng Bagyong Yolanda. Pumunta lamang mga bata sa pahina 6 ng inyong module upang maging gabay ninyo sa pagbabasa o pakikinig. Ang pamagat ng balita na ating babasahin at pakikinggan ay tulong para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, akda ni Constancia Paloma. Sisimulan ko na ha mga bata. Ang paggawa ng gomang bracelet ay isang aliwan para sa
maraming mga bata. Subalit hindi ito ang dahilan ng dalawang kabataan na sina Malaya at Tala David upang gumawa ng maraming bracelet sapagkat ipinagbili nila ito at nakalikom sila ng pondong $100,000 para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Napansin niyo ba mga bata na malikhain mag-isip ang mga kabataang tulad ninyo na sina Malaya at Tala David? Naisip nila na yung libangan lamang nila na paggawa ng gomang bracelet ay magbibigay daan upang makapagbigay sila ng tulong pinansyal sa mga kababayan natin na biktima ng bagyong Yolanda. Ang pondong naipon ng 10 taong gulang na si Malaya David at ng kanyang 13 taong gulang na kapatid na si Tala, parehong ipinanganak sa Berkeley, California, USA, ay nagbigay ng donasyon upang makapagpatayo ng paaralan na may 4 na silid sa Maribi, Tanawan, Leyte. Isa sa mga lugar na nasalanta ng malakas na bagyong Yolanda na may international name na Haiyan noong Nobyembre 8, 2013. Tunay nga namang nakakatuwa ang magkapatid na ito mga bata. Kahanga-hanga yung naging bunga ng kanilang pagtulong kasi yung donasyon nila ay nagamit upang makapagpatayo ng paaralan na isang malaking bagay sa mga batang mag-aaral na tulad ninyo. Ang nangunguna sa rehabilitasyon na si Kalihim Panfiloping Lacson ang nagkwento ukol sa 2 batang ito sa panayam sa radyo. Nang nakita nila sa balita sa CNN ang naganap na pagkasira sa Leyte, nagsabi ang 2 bata sa lolo nila habang naghahapunan. Lolo, gusto naming makalikom ng $100,000 o halos 5 milyong piso upang ibigay sa Tanawan, Leyte. Kasi nakita nila yung sitwasyon, sabi ni Kalihim Lacson. Kaya nagbenta sila online. Alam mo ba yung rubber band bracelet na uso sa mga bata? Nagbenta sila ng mga yon. Ang nalikom nila ay $100,000 o halos 5 milyong piso, sabi niya. Talaga namang may pagkukusa ang magkapatid, ano? Tunay na may busilak silang puso. Kaya naman dapat natin silang pamarisan. Ayon din sa Kalihim sa isang text message, ang Malaya Tala Fund ay nakalikom ng $130,000 o halos 6 na milyong piso na ginamit din na pambili ng school supplies bilang donasyon sa ibang mga paaralan, tulad ng San Roque at Santo Niño Elementary Schools, parehong nasa Tanawan, Leyte. Dagdag pa ng Kalihim na ang lolo ng mga bata na si Amado David ay personal na nagtungo sa probinsya upang dumalo sa groundbreaking ceremony ng paaralan kung saan ikwinento niya kung paano nakalikom ng malaking pondo ang kanyang mga apo. Saludo talaga tayo kina Malaya at Tala David. Alam kong taos-puso ang pasasalamat ng mga bata sa Leyte na nahatiran nila ng pag-asa ng pagbangon. At dyan natatapos ang ating balita. Nagustuhan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Tunay na ipinapaalala sa atin na ang mensahe na wala sa edad ang pagtulong at wala rin sa layo o distansya. Ang mahalaga ay ang pusong naghahangad na makapagbigay ngiti sa kapwa.
Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na para tasahin o sukatin ang bagong kaalamang natutuhan ninyo ngayong araw. Kunin na ninyo mga bata ang inyong module. Sa inyong module, ang gagawin nyo lamang ay ang bahagi na subukin at pagyamanin. Para sa subukin, pumunta kayo sa pahina 1. Makikita nyo doon ang mga larawan ng mga iba't ibang kalamidad na nararanasan natin at isusulat ninyo ang mga maaari nyong magawa upang makatulong. Sa pahina 7 naman ay ang pagyamanin. Ang sasagutan nyo lamang ay ang gawain A. May mga tanong at kailangan nyong sagutan sa kompletong pangungusap. Sana mga bata na unawaan nyo ang konsepto ng ating aralin ngayong araw, ha? Ang atin lamang gagawin ay isa-isip ang aral na ating natutuhan, isa-puso ang kabutihan, isagawa ang kagandahang asal, at isabuhay ang parehong karunungan at kabutihan. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na sa anumang konseptong inyong natutuhan ay masabuhay nyo araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mga bata, sumasa inyo muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26. Kami rin po ay mapapanood ninyo sa Facebook page ng DZTC Radyo Pilipino Tarlac at RTV Tarlac Channel 26. Sana mga bata ay nakatutok kayo mula umpisa hanggang dulo sapagkat marami kayong matututuhan para kayo ay maging maalam at hindi lamang maalam kundi maging mabuting bata. Muli, ako si Binibining Carmela M. Santos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield.
Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Lady B. Roberts, your teacher broadcaster in Science Grade 5. Good day, Grade 5 learners. Please make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so you will hear me loud and clear. Before we start, I have a question to ask. How are you today? I hope you are all looking forward to learn new things with me. Should you have questions or clarifications about today's topic, feel free to send me a message at 0917-515-7995. Again, that is 0917-515-7995. Now, please get your module in Science Week 5. Again, get your module in Science Week 5. Also, make sure you have your pen and paper with you. At this point, join me on another learning adventure towards understanding flowering and non-flowering plants' reproduction. Before we start, let us have a simple game as a sort of review on your previous lesson on the reproductive parts of plants and their functions. Now, listen to the mechanics of the game. If you think the statement is correct, raise both hands and say, "Hooray!" If you think the statement is incorrect, clap your hands twice while saying "hep hep." Are you ready? Let's begin. Number 1. The bright colors of the petals attract pollinators. I repeat. The bright colors of the petals attract pollinators. The answer is hooray! For item number 2. The female part of a flower consists of the stigma, style, and ovary. Again, the female part of a flower consists of the stigma, style, and ovary. The answer again is hooray! For number 3, the pollen grains are powdery particles inside the anther. The pollen produces the egg cells.
answer is hep hep. For item number 4, the ovary of a flower contains the ovules, which later become the seeds in fruits. I repeat, the ovary of a flower contains ovules, which later becomes the seeds in fruits. The answer again is hooray! And for the last item, number 5. Flowers play an important role in plant reproduction. Again, flowers play an important role in plant reproduction. The correct answer is hooray! Congratulations, grade 5 learners! Well, I am sure you did great on your first activity. Should you need to use the comfort room, now is the perfect time to do so, because in a short while, we will begin with the lesson proper. At this point, make yourselves comfortable because we will have another interesting lesson in Science Grade 5. Now, hold your module and let us have a quick walkthrough. Make sure that the title of the module is Reproduction in Plants. Again, the title of the module you are holding must be Reproduction in Plants. For today's episode, you are expected to describe the sexual reproduction in flowering and non-flowering plants. Again, you are expected to describe the sexual reproduction of flowering and non-flowering plants. Now, are you ready for the new lesson? That is great. Hi there, grade 5 students. Again, I am your teacher broadcaster, Lady Roberts. And today, we will be learning about the sexual reproduction of flowering and non-flowering plants. Again, today, our lesson will be about the sexual reproduction in flowering and non-flowering plants. Now, get your module, paper, and pen. Flip your module to page number 3. Again, flip your module to page number 3. Are you on page 3 now? That's good. You can see different types of plants everywhere. Do they look the same? Plants differ in size, shape, color, smell, and even in their mode of reproduction. Like animals, plants need to continuously reproduce themselves. Some reproduce through their seeds, while others utilize other means. Let me repeat that. Some reproduce through their seeds, while others utilize other means. Reproduction of new offspring in plants can be done by sexual reproduction or asexual reproduction. Again, it can be done by sexual reproduction or asexual reproduction. Do you know their difference? Well, I will help you with that. Let us have the first one.
sexual reproduction produces offspring when pollen grains from the anther are transferred to the stigma of a flower. Again, in sexual reproduction, pollen grains from the male part of a flower are transferred to the stigma, which is the female part of a flower. Sounds interesting, right? So the keywords now remember are male and female. And what do we call the process of transferring pollen grains? Again, this process is called pollination. Again, the transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollen grains. Pollination. Now, grade 5 students, how important is pollination? Well, angiosperms or flowering plants depend on pollination for reproduction. Pollination is usually brought about by wind, insects, or birds. Let's have an example. When a bee or butterfly sips nectar from a flower, pollen grains could fall on the stigma. Or when wind blows, pollen grains can be carried away and be transferred to the stigma of other flowers. Animals and other agents that help in the sexual reproduction in plants are called agents of pollination, and that includes us humans. Again, these are called agents of pollination. There are two kinds of pollination. One, self-pollination, and number two, cross-pollination. In self-pollination, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower or of different flower that belongs to the same plant. Remember the keyword same. How about in cross-pollination? In cross-pollination, pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of another flower that belongs to another plant but of the same kind. Again, another keyword is the word another. Cross-pollination is the most common form of pollination. Now, grade 5. Do you know what happens when the pollen grain enters the stigma? We'll find out after a quick break. And I'm back with the same question. What happens when a pollen grain enters the stigma? Once a pollen grain enters the stigma, it swells and grows a long tube that travels through the style until it reaches the ovary. The tube releases the sperm cells into the ovule to fertilize the egg cell. The fertilized egg cell and the ovule itself develop into a seed. The ovary then enlarges and thickens its wall to become a fruit. This will be the receptacle for the seeds, and these seeds will eventually grow into new plant. That is how flowering plants reproduce. If flowering plants depend on pollination to reproduce, have you ever wondered how non-flowering plants reproduce? Well, non-flowering plants can also be reproduced using cones and seeds. They rely on dispersion.
They rely on dispersion to continue their life cycle. Again, the word is dispersion. They are called gymnosperms. Some gymnosperm species have male and female cones on the same tree, while others have female and male cone producing trees. Fertilization in gymnosperms occurs when the pollen grains contact the female ovule and germinate. One of the most common types of gymnosperms is the pine trees. And in gymnosperms, seeds are called naked seeds because they are exposed. At this point, let us have an activity to help you better understand today's lesson. Flip your module to page number 4. Again, flip your module to page number 4. Are you on page 4 now, grade 5? Very good. Let us complete the left side of the concept map. Listen carefully as I give you some guide questions. Number 1. What do you call the mode of reproduction where male and female part of flowers are involved? Write your answer in oval number 1. For item number 2, this is another word for flowering plants. These are plants with no flowers and their seeds are covered by fruits. Number 3. It is a term which refers to plants with no flowers and seeds are exposed. Again, for number 3, this refers to plants with no flowers. Number 4. How do plants with seeds that are covered by fruits reproduce? Again, based on your answer on item number 2, how do these plants reproduce? Write your answer in oval number 4. And lastly, number 5, how do plants with exposed seeds reproduce? Let me repeat that. How do plants with exposed seeds reproduce? And there you have it, grade 5 learners. I hope you were able to complete the left side of the concept map and that you have understood the sexual reproduction in flowering and non-flowering plants. Again, this is your teacher broadcaster, Lady Roberts. And now that we are done with our lesson for today, it's time to check how well you understood how the reproduction is on flowering and non-flowering plants. Please get your paper. Write your name, section, and the date today. Today is February 2, 2021. And also, do not forget our topic for today. Sexual reproduction in flowering and non-flowering plants. I repeat, write the topic, sexual reproduction in flowering and non-flowering plants. Are you ready?
Put away your notes and listen carefully. There are only 5 questions you need to answer, and all you have to do is to write the letter of your choice on your paper. Take a deep breath and relax. I know you can do it. First question. What do you call the reproduction in plants where the male and female parts of the flowers of the plants are involved? Let me repeat. What do you call the reproduction in plants where male and female parts of the flowers of the plants are involved? Here are your choices. Letter A, asexual. B, budding. Letter C, pollination. Or letter D, sexual. Number 2. What would happen if a butterfly sips nectar from a flower? Again, the question is, what would happen if a butterfly sips nectar from a flower? A, flower would wilt. B, pistil could break. C, stamen could develop a tube. Or D, pollen grains could fall on the stigma. Question number 3. What type of pollination happens when pollen grains from anther are transferred to the stigma of a flower that belongs to the same plant? I repeat, what type of pollination happens when pollen grains from anther are transferred to the stigma of a flower that belongs to the same plant? Your choices. Letter A, self-pollination. B, auto-pollination. C, cross-pollination. Or D, across-pollination. Number 4. What kind of reproduction uses pollen grains? Again, what kind of reproduction uses pollen grains? A, asexual. B, fragmentation. C, propagation. Or D, sexual. Lastly, number 5. How do non-flowering plants reproduce? How do non-flowering plants reproduce? A, they rely on pollination. B, they rely on dispersion. C, both A and B. Or D, none of the above. So that ends our short quiz. Have you answered all of the questions? Good, I knew you can do it. Now, to better understand today's lesson, you can read page 3 of your science module. So, always remember that. So there you have it, grade 5 students. I hope you had fun as much as I did. Now for our next episode, we will talk about another mode of reproduction, which is asexual reproduction. Remember, in Aral TarlakHenyo, amidst this global pandemic, learning will continue. Please make sure to tune in on Thursday, 11 o'clock to 11:25 in the morning. I hope you learned a lot today. Again, I am Lady Bagsik Roberts, your Science 5 anchor teacher for today. Goodbye, grade 5 learners!
Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman
gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTZ Radio Filipino Tarlac. I am Michael V. Eugenio, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. It's a great Tuesday morning, second day of February 2021. We are now on the 5th week of second quarter. Hello children! How are you today? Are you excited for the new lesson? Then, get your copy of Compendium of Notes, instructional support materials, and pen and paper. And most importantly, bring with you yourself for a productive morning. Stay tuned, focus, and relax. Are you ready? Let's begin. Today, we will be discussing about estimating the products of decimal numbers with reasonable results. But before that, let us review our previous lesson in multiplying decimals. First, 2.5 times 2 is equal to n. What is the value of n? The answer is 5. If you got the correct answer, then you are very good. Next, in 1.23 times 3, what is the product? The answer is 3.69. Did you get it? Good job! Let's try the last one. 4.12 times 5 equals, what is your answer? That's right. The answer is 20.60. Congratulations, children! You did a great job. Before we continue with our lesson, let's have an exercises in rounding decimals. Do you still remember the rule in rounding decimals? Okay, so first is identify the digit of the rounding place. Second, look at the digit to the right of the rounding place. Third, if the digit to its right is greater than or equal to 5, round up by adding 1 to the digit in the rounding place and drop all the digits to the right of the rounding digit with zeros. Fourth, if the digit to its right is less than 5, do not change the digit in the rounding place. Just drop all the digits to the right
of the rounding digit with zeros. Are you ready? Alright, let's try. Round the number to its nearest place value indicated. Our decimal number is 82 and 5,427 10,000ths. Again, our decimal number is 82 and 5,427 10,000ths. Let's start. Round to the nearest tenths. What is your answer? Your answer is 82.5. You are correct. Why? The right digit of the rounding place is 4. So, round down and drop all the digits to the right of the rounding digit with 0. The remaining number is 82.5. Next, round to the ones place. What is the answer? The answer is 83. That's right. How did we get 83? The digit in the ones place is 2, and the right digit of 2 is 5. So, round up. Add 1 to the rounding digit and replace all the digits to the right of the rounding digit with zeros. This means 2 in the ones place plus 1 is equal to 3. So the answer is 83. Next, round to the thousands place. What is the answer? The answer is 82 and 543 thousandths. Good job! Because the digit in the thousands place is 2, and the right digit of 2 is 7. So, round up. Add 1 to the rounding digit, that is 2 in the thousands place, plus 1 is equal to 3. And drop all the digits to the right of the rounding digit with zeros. And round to the nearest hundredths. The answer is 82.54. Very good, because the right digit of the rounding place is 2. So, round down. Do not change the digit in the rounding place and drop all the digits to the right of the rounding digit with zeros. Alright children, I guess you know already how to round decimal numbers. With that, congratulations! Now, let us proceed to the new lesson. Do you have an idea on how to estimate the product of decimal numbers with reasonable results? Don't worry, we are going to help you learn how to estimate the product of decimal numbers with reasonable results. Kindly open your compendium of notes in Mathematics 5 on page 23. Let's have the first example. Michelle studied for 3.5 hours every day for 6.5 days as preparation for an entrance examination. How many hours did she study? Estimate the time she spent in studying. In this problem, we have to find the number of hours spent in studying, but we have to estimate the time. To find it out, let's take a look at the given data. 3.5 hours and 6.5 days.
To find a reasonable estimate using decimal numbers, round the decimal to the nearest whole number. Remember to look at the number in the tens place. If the number is less than 5, round the number down to the nearest whole number. This means drop the decimal numbers and retain the whole number. If the number is equal to or greater than 5, round the number up to the nearest whole number by adding 1 to the number you are rounding and drop all the decimals. Let's go back to our given data, the 3.5 hours and 6.5 days. If we estimate 3.5, look at the number in the tens place, which is 5. If the number is equal to or greater than 5, round up to the nearest whole number by adding 1. Since the number is 5, let's round up. That becomes 1 plus 3 equals 4. Therefore, 3.5 is estimated to 4. The other decimal number is 6.5. If we estimate the decimal number 6.5, look at the number in the tens place, which is 5. If the number is equal to or greater than 5, round up to the nearest whole number by adding 1. Since the number is 5, round up. That becomes 1 plus 6 is equal to 7. And then multiply the estimated decimal numbers. That is 4 times 7. The answer is 28. So Michelle spent 28 hours in studying. For a better understanding, I will give you another example. Estimate the product of 4 times 7.82. In estimating decimals, always remember to round its decimal to the nearest whole number before multiplying. So if we estimate the decimal number 7.82, look at the number in the tens place, which is 8. If the number is equal to or greater than 5, round up to the nearest whole number by adding 1. Since the number is 8, let us round up. That becomes 1 plus 7 is equal to 8. Therefore, 7.82 is estimated to 8. Since 4 is already a whole number, no need to estimate. Proceed in multiplying numbers. That is 8 times 4. The answer is 32. Did you get it correctly, children? Good job! To fully understand the lesson, let's have another one. Estimate the product of 5.05 times 0.52. Again, in estimating decimals, always remember to round each decimal to the nearest whole number before multiplying. So if we estimate the decimal number 5.05, look at the number in the tens place, which is 0. If the number is equal to or greater than 5, round up to the nearest whole number by adding 1.
But if it is less than 5, drop the decimal numbers and retain the whole number, which is 5. In our example, the digit in the tens place is 0. So, let's round down. Therefore, 5.05 is estimated to 5. If we estimate the decimal number 0.52, look at the number in the tens place, which is 5. If the number is equal to or greater than 5, round up to the nearest whole number by adding 1. Since the number is 5, let us round up. That becomes 1 plus 0 is equal to 1. Therefore, 0.52 is estimated to 1. So let's multiply the estimated decimal numbers. 5 times 1, the answer is 5. That's great! How are you, grade 5 learners? Now, you have learned how to estimate products of decimal numbers with reasonable results. And I admire you for being a good listener. Now, let's have a recap. How do we estimate products of decimal numbers with reasonable results? First, to find a reasonable estimate using decimal numbers, round the decimal to the nearest whole number. Remember to look at the number in the tens place. Second, if the number is less than 5, round the number down to the nearest whole number. Third, if the number is equal to or greater than 5, round the number up to the nearest whole number, and then add 1 to the whole number. Let's see if you really understand the lesson. So let us estimate the products of the following decimals. Number 1, 24.62 times 6.2 is equal to n. 24.62 is estimated to what number? Remember, the number in the tens place is 6 and is greater than 5. So, round up by adding 1. So, 24 plus 1 is equal to 25. Very good. 24.62 is estimated to 25. Other factor is 6.2 is estimated to what number? The number in the tens place is 2 and it is less than 5. So, round down and retain the whole number. So the answer is 6. 6.2 is estimated to 6. And if we multiply 25 times 6, the answer is 150. Did you get the correct answer? Good job, kids! Let's try another one. 65.48 times 4.97
is equal to n. What is the value of n? So first, let us estimate 65.48. Again, the number in the tens place is 4 and is less than 5. So, we will round it down and retain the whole number. Therefore, the answer is 65. That's great. Other factor is 4.97 is estimated to what number? The number in the tens place is 9 and is greater than 5. So, round up by adding 1. So, 4 plus 1 is equal to 5. And if we multiply 65 times 5, the product is 325. Did you get the correct answer, children? Good job! Now, it is time to do the activities. Turn your instructional support materials in Math 5 on page 17 or the activity under Quarter 2, Week 5. I will guide you in answering your activities. Under Try This, letter A, estimate the product. There are 5 items to be solved. Don't forget to recheck your answers. Okay, let us answer letter A. Number 1. What will be the estimated product of 28.8 times 2? For number 2, what is the estimated product of 7.9 times 8.2? For number 3, if you estimate 11 and multiply it by estimated number of 9.6, what will be the product? Number 4, what will be the estimated product of 4.20 times 9.78? And number 5, what is the estimated product of 8.3 times 100.21? Another one. Let's solve the problem and estimate the product. Number 1. Mangoes cost 44 pesos and 50 centavos a kilo. How much will 4.25 kilos cost? Estimate the cost. So in this problem, what is asked? Next, what are the given data? And what operation to be used? Always remember, in getting the estimated product, estimate first the multiplicand and the multiplier before you perform the complete operation. For number 2, Sia is studying her module for 3.5 hours in 2.5 days. Estimate the time spent in answering. What is asked? What are the given data? What operation to be used? Always remember, in getting the estimated product, estimate first the multiplicand and the multiplier before you perform the operations. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Congratulations, kids! You did a great job today. I hope you learned a lot. Once again,
I am Michael V. HENYO, your teacher broadcaster for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. If you have questions regarding today's lessons, please feel free to message us directly or comment on FB Live. Your teacher broadcasters will be happy to answer your concerns. Aral TarlakHenyo is live from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Like and share us on Facebook, RTV Tarlac, Channel 26. Once again, I am Michael V. HENYO, your teacher anchor for today. Until next time! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro El Quiles, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
Kwentuhan na! Ako nga pala ang bago niyong kakwentuhan. Ay, Chinito Boy! Melvin si here! Simula July 12, 1 to 3 p.m. sa 96.11 FM. One lang yan! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon na tapat at mabuti sa lahat ng panahon at pagkakataon. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba, Ikaw ay tapat, Ikaw ay mabuti, hindi nagbago at hindi nagkulang kailanman. Kaya naman po, hayaan ninyong sa aming pong mga labi mamutawi ang papuri, pasasalamat at ang aming pong pagsamba. Napakabuti niyo, Panginoon Diyos. Salamat sa pagpaparanas niyo sa amin araw-araw na mabuhay kasama ang iyong presensya, maranasan ang iyong katapatan at kabutihan. Dumudulog po kami sa inyong harapan sa araw na ito, humihingi po ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagkulang. Lagi kang nariyan para sa amin, Panginoon. Matatapos na ang taong panuruan, tunay nga naman pong nagtatagumpay dahil sa habag at tulong niyo, Panginoon Diyos. Muli, Panginoon, amin pong idinudulog sa inyong harapan na kaparis kung paano matatapos ang taong panurong to, naway matapos na ang anumang suliranin at pagsubok na amin pong nararanasan. Lord, nakikita, nalalaman mo ang aming tunay na pagkatao. Ang lahat sa aming buhay ay batid mo, Panginoon. Kaya naman amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat sa aming pong buhay. Patuloy po kayong kumilos, gumabay, gumawa, makinghimasok, mangialam, magsaayos ng aming pong buhay. Nagtitiwala po kami na anumang mga problema, mga pagsubok, mga sakit na sa kasalukuyan ay aming po nararanasan. O Diyos, patuloy niyo po kaming kalingain, mangusap po kayo upang sa aming pong pagpapatuloy makakuha po kami, makakita po kami ng motibasyon at inspirasyon mula sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng nakikinig at nanonood sa kanilang radyo at telebisyon. Ano man po ang pangangailangan, naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na kayang-kaya mong abutin lahat ng ito, Panginoong Diyos. Walang nalilingid sa inyo. Ganun din po, nagpupulit at papasalamat din po kami sa maayos at magandang pamamalakad ng bansang Pilipinas dahil sa amin pong mga leaders sa SDO Tarlac Province din po, Lord, sa mga estudyante at mga magulang, sa kasama po namin sa Project Shine, Aral TarlakHenyo, lahat ng mga tumulong, kasama po namin sa lahat ng ito na hindi nababanggit, lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay nakikilala mo. Kaya naman, Panginoon, sorpresahin niyo po at gawan niyo po ng himala ang bawat isa sa amin. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, ano man ang aming mga personal requests and petitions, lahat ng ito ay aming po dinudulog sa iyo, O Diyos. Nang may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba, O Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesus. Amen.
Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir Paul A. Espanyola, ang inyong teacher broadcaster para sa ikalimang baitang. Bago natin umpisahan ng ating aralin, nais kong siguraduhin ninyong nasa inyo na ang inyong module, ang inyong activity sheets, maging ang inyong papel at ang inyong lapis upang makapagsagot at makapagtala ng ating mga gagawin. Siguraduhin nyo rin kayo ay nasa komportableng lugar. Nang kayo ay makarinig ng ating broadcast at marinig ninyo ito ng maayos. Bago ang lahat, kumain na ba kayo? Kung kumain na kayo, mabuti iyon upang kayo ay makapagbahagi sa ating aralin ngayon. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa paggamit ng pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. Kaya naman, bago tayo dumako sa ating aralin, alam ko marami na sa inyo ang inaantok. Marami na rin sa inyo ang tinatamad marahil dahil marami na ang ating mga napag-aralan simula kanina. Kaya naman, nakaisip ako na tayo ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro ay Munting Henyo sa Radyo Pilipino. Ako ay magpapahula at magtatanong ng inyong huhulaan. Handa na ba kayo? Maaari kayong sumagot sa ating FB Messenger chat or magkomento sa ating FB Live. Maaari nyo ring ipadala ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng text message sa aking numero 0930-33-00083. Handa na ba kayo sa ating laro? Narito ang ating unang katanungan. Ito ay isang libro na kung saan makikita ang wastong baybay ng salita. Inuulit ko, ito ay isang libro na kung saan makikita ang wastong baybay ng salita. Ano kaya ito? Ayan, kailangan nyo nang mag-comment. Magbabasa na ako ng inyong mga comments. At narito ang comment ni Maxim Remante. Ang sabi ni Maxim Remante, ang kanyang sagot ay diksyonaryo. Tumpak, Maxim. Ang diksyonaryo ay isang libro kung saan makikita ang kahulugan at ang baybay ng mga salita. Mahusay. Susunod na tanong. Ito ay isang libro na kung saan makikita ang kasing kahulugan ng mga salita. Inuulit ko, ito ay isang libro na kung saan makikita ang kasing kahulugan ng mga salita. Bilisan ng daliri sa pag-comment at babasahin ko na ang inyong komento. Narito ang comment ni James Yuan Garavillas. Ayon kay James, ang sagot ay tesauro. Mahusay, James. Ang tesauro ay isang libro kung saan makikita natin ang kasing kahulugan ng salita. Makikita rin natin ang mga kasalungat na salita rito. Ngayon, dumako na tayo sa ating huling katanungan. Handa na ba kayo? Narito ang ating ikatlong katanungan. Ito ay isang libro kung saan makikita o mababasa ang mga balita o patalastas tungkol sa isang lugar. Inuulit ko, ito ay isang libro kung saan makikita o mababasa ang mga balita o patalastas tungkol sa isang lugar. Ano kaya ang sagot? Tingnan natin ang sagot ni Angeline Bornel. Ang sabi ni Angeline, ang sagot ay periodiko. Mahusay. Ang periodiko ay isang libro kung saan makikita natin ang mga patalastas at balita sa isang lugar. Huwag natin niyang kakalimutan. Ngayon, sa mga sumubok na sumagot, maraming salamat sa inyo. Sa mga iba naman na hindi nagpursige sa pagsagot dahil tayo ay nagkokomento, marahil ay naninibago pa kayo dahil sa bagong setup ng ating edukasyon. Ano pat
matututo at mapapag-aralan nyo rin yan. Huwag kayong mag-alala. Sa iba naman na mga sumagot, pero hindi ko nabasa ang kanilang mga komento, huwag kayong mag-alala, marami pa tayong pagkakataon at makakasagot pa kayo riyan. Kaya maghanda na at bilisan ang inyong mga daliri. Ano ba ang pagkapare-pareho ng mga sagot na ating binasa kanina? Isipin kaya natin, ano ba ang pagkakapare-pareho ng mga ito? Kung ang nasa isip nyo ay lahat sila ay mga libro, tumpak kayo dyan sapagkat ang tatlong ating binasa kanina ay pare-parehong mga libro. Halika at tuklasin natin ang iba pang mga uri ng sanggunian sa pagtala ng mahahalagang impormasyon. Mahalaga ang paggamit ng sanggunian sa pananaliksik. Maaaring matatagpuan sa mga sanggunian sa pananaliksik ang mga sagot sa halos ng ating mga katanungan. Kaya't importante na malaman natin ang mga sangguniang ito. Kailangan lamang maging matyaga at maparaan sa pananaliksik at paggamit ng mga sanggunian. Alam nyo ba na bawat sanggunian ay may iba't ibang mga gamit? Tara na at alamin ang mga gamit ng mga ilan sa mga sanggunian. Unang-una na dyan, ang diksyonaryo. Marahil alam nyo na ang diksyonaryo. Ang diksyonaryo, ito ay nagbibigay ng kaalaman sa isang salita. Kabilang sa mga kaalamang ito ay baybay, bigkas, pagpapantig, bahagi ng pananalitang kinabibilangan ng salita, at iba't ibang kahulugan nito. Ang mga salita rito ay nakaayos ng paalpabeto. Sa ngayon, higit na mas madali ang paghahanap ng kahulugan ng mga salita dahil sa dami ng mga online at downloadable dictionaries. Ang ikalawa naman ay ang atlas. Ang atlas, ito ay aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng mga lugar. Ipinapakita rin ang mga anyong tubig at anyong lupa na matatagpuan sa isang lugar. Ang mga mapa rito ay nakaayos ayon sa pangkalahatang pampulitika, rehiyon o estado. Yan ang atlas. Ngayon ang ikatlo ang encyclopedia. Encyclopedia, ito ay kalipunan ng mga aklat na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Kinapapalooban ito ng mga artikulo tungkol sa mga katotohanan ng isang bagay, tao, pook o pangyayari. Ang paksa rito ay nakaayos din ng paalpabeto. Tandaan natin ang encyclopedia. Ang susunod, ang almanac. Ano naman kaya ang almanac? Ang almanac, ito ay aklat na taunang nailalathala upang makapagbigay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan. Nauusong kulay, gamit o mga gadget, pangyayari sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika, industriya, at iba pa. Yan ang almanac. Ang ikalima ay ang tesauro. Ano ba ang tesauro? Ang tesauro, dito makikita ang kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita. Para itong diksyonaryo, pero ang kahulugan nito ay mga kasing kahulugan at kasalungat na salita. Yan ang ating tesauro. At ang huli ay ang periodiko. Dito makikita ang iba't ibang balita, impormasyon o patalastas tungkol sa isang lugar o espesyal na paksa. Maaaring maglabas ng bagong issue sa bawat araw, linggo, buwan o taon. Yan ang periodiko. Alam niyo ba mga bata na hindi lamang libro ang pwede nating maging sanggunian ng impormasyon?
Nariyan ang pahayagan at ang magazine. Kaya huwag niyong kakalimutan ang pahayagan at ang magazine. Mahalaga ang paggamit natin ng sanggunian sa pananaliksik. Maaaring matatagpuan ang sanggunian sa pananaliksik halos lahat ng mga sagot ng mga tanong natin. Kaya tandaan, importanteng alam nating gamitin ang mga ito. Huwag nating kakalimutan na makatutulong sila para sa ating mga pananaliksik at makita ang mga sagot sa ating mga katanungan. Tignan na natin kung mayroon kayong naaalala sa mga o natutunan sa ating mga isinagawang talakayan. Mayroon ako na namang isang activity rito at isulat ninyo sa inyong mga malinis na papel ang inyong mga sagot. Kailangan nyo lamang tukuyin ang sangguniang pananaliksik na isinasaad sa larawan. Ang gagawin nyo lamang, kailangan nyong alamin kung ano ang inilalarawan sa bawat numero. Unang-una riyan ang kahulugan, baybay, pagpapantig, at pinagmulan ng mga salita. Malalaman din kung sa aling bahagi ng pananalita kabilang ang salita. Inuulit ko, ito ay kahulugan, baybay, pagpapantig, at pinagmulan ng mga salita. Malalaman din kung sa aling bahagi ng pananalita kabilang ang salita. Ano kaya ito? Kung ang sagot mo ay diksyonaryo, tumpak ka na naman dyan. Ngayon, pumunta na tayo sa ikalawa. Ito ay kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita. Ito ay kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita. Ano kaya ito? Kung ang iyong sagot ay tesauro, mahusay, tumpak ka na naman dyan. Dumako na tayo sa ikatlong katanungan. Mga mapa at impormasyon tungkol sa isang lugar, gaya ng lawak, layo, populasyon, anyong lupa at anyong tubig. Inuulit ko, mga mapa at impormasyon tungkol sa isang lugar, gaya ng lawak, layo, populasyon, anyong lupa at anyong tubig. Ano kaya ito? Kung ang nasa isip mo, ito ay atlas, magaling, tumpak ka na naman dyan. Ngayon, sumunod na tayo sa ating ikaapat na katanungan. Pinakabagong impormasyon tungkol sa politika, kawilihan, sports, relihiyon, at iba pang nangyari sa loob ng isang taon. Inuulit ko, pinakabagong impormasyon tungkol sa politika, kawilihan, sports, relihiyon, at iba pang nangyari sa loob ng isang taon. Ano kaya ito? Kung ang nasa isip mo, ito ay almanak, tumpak ka na naman yan. Ngayon, dumako na tayo sa ating huling katanungan. Ito ay balita, impormasyon, patalastas, tungkol sa isang lugar o espesyal na paksa, maaaring maglabas ng bagong issue sa bawat araw, linggo, buwan o taon. Balita, impormasyon o patalastas tungkol sa isang lugar o espesyal na paksa. Maaaring maglabas ng bagong issue sa bawat araw, linggo, buwan o taon. Ano kaya ang inyong sagot? Walang iba kundi ang periodiko. Mahusay. Natuwa ako na inyong nakuha ang ating aralin ngayon. Kaya naman, ang nais ko ay magkakaroon tayo ng isa pang laro sa ating FB Live. Nakuha ba? Ihanda na naman ninyo ang inyong mga daliri at magkomento sa ating FB Live o kaya naman isend sa aking text message sa aking numero na ibinigay kanina. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ang ating laro ay tinatawag na buklatin mo. Paano itong larong buklatin mo? Ako ay magtatanong ng mga salita na hahanapin nyo sa mga sangguniang binanggit ko. Magtatanong lamang ako ng mga salita
at hahanapin nyo sa mga sangguniang ito. Ang unang tanong, gamit ang diksyonaryo, ano ang kahulugan ng anak pawis? Buklatin nyo na ang inyong diksyonaryo. Gamit ang diksyonaryo, ano ang kahulugan ng anak pawis? Ayan, kailangan ko na maghanap sa ating FB Live. Sino kaya ang nakakuha ng tamang sagot? May sagot dito, si Anton Kapili. Si Anton, ang sagot niya, taong mahirap po, sir. Mahusay, Anton. Marahil tinignan mo sa iyong diksyonaryo at ang tamang sagot ay taong mahirap. Magaling. Susunod na katanungan. Handa na ba kayo? Ang susunod nating katanungan, gamit naman ang tesauro. Ano ang kasing kahulugan ng balakid? Ano ang kasing kahulugan ng balakid? Buksan nyo na ang inyong mga tesauro. Magbabasa na ako ng inyong sagot. Ito ay mula kay Aika Yalung. Ang kanyang sagot ay hadlang. Mahusay, Aika. Ang kasing kahulugan ng salitang balakid ay hadlang. Tama. Sumunod na tayo sa ikatlong katanungan. Handa na ba kayo? Ang ating ikatlong katanungan, hanapin sa tesauro ang kasalungat ng sariwa. Sa tesauro ulit tayo. Hanapin ninyo ang kasalungat ng sariwa. I-ready na ang inyong mga cellphone at i-type ang sagot. Ito naman ay mula kay Ira Mangune. Estudyante namin ito sa Capas Gabaldon Elementary School. Ang sagot niya, Sir Paul, ang sagot po ay bulok. Mahusay. Ang kabaligtaran ng sariwa ayon sa tesauro ay bulok. Magaling, Ira. Ang ating susunod na katanungan naman ay hanapin sa diksyonaryo ang tamang kahulugan ng batingaw. Hanapin sa diksyonaryo ang tamang kahulugan ng batingaw. Ngayon naman, tingnan natin ang inyong sagot sa ating Facebook Live. Sino kaya ang may sagot? Bilisan ninyo ang paghahanap. May sagot dito si Alaysa Tolentino. Ang kanyang sagot, kampana po. Mahusay. Ang ibig sabihin ng batingaw ay kampana. Magaling, Alaysa. Ngayon, dumako na tayo sa ating huling katanungan. Sino kaya ang makakasagot sa inyo? Base sa diksyonaryo, anong bahagi ng pananalita ang salitang maganda? Ngayon naman, ang bahagi ng pananalita. Ano kaya ang bahagi ng pananalita ang salitang maganda? Galingan ninyo sa paghahanap. Tignan ko na ang inyong mga sagot sa ating live stream. Mayroong sagot dito, si Leanne Kutson. Ang sagot niya ay pang-uri. Magaling. Nakita ni Leanne sa ating diksyonaryo ang bahagi ng pananalita ng maganda. At ang sagot ay pang-uri. Tandaan ninyo ang mga gamit ng ating mga pangkalahatang sanggunian dahil tiyak na makatutulong ito sa ating pamumuhay. Nariyan ang diksyonaryo, ang tesauro, ang encyclopedia, periodiko, atlas at ang almanac. Tandaan niyong mabuti yan dahil marami pa tayong mga activity at paunahan ulit kayo kung sino ang makakasagot. Upang aking malaman talaga kung nauunawaan ninyo, narito na ang susunod nating activity. Ang gagawin nyo lamang, tutukuyin nyo kung ano ang sanggunian na dapat ninyong gamitin sa mga katanungan na itatanong ko. Madali lamang, hindi ba? Tukuyin nyo lamang ang mga sanggunian na gagamitin ninyo. Siguraduhin ninyo na mabilis ang inyong daliri upang ito ang aking unang mabasa sa ating FB Live.
Galingan ninyo ha. Narito na ang mga pagpipilian. Ang ating mga pagpipilian ay almanak, tesauro, diksyonaryo, atlas, periodiko, at encyclopedia. Almanak, tesauro, diksyonaryo, periodiko, at encyclopedia. Narito ang ating unang katanungan. Ang pinakamalaking bansa sa Asya, ano kaya sa tingin ninyo ang sagot o ang ating pangkalahatang sanggunian na gagamitin kung hahanapin natin ang pinakamalaking bansa sa Asya? Kung ang inyong sagot ay Atlas, tumpak na naman kayo riyan. Susunod namang katanungan, ang kasing kahulugan ng salitang mabini. Kung hahanapin natin ang kasing kahulugan, ano kaya ang ating gagamiting pangkalahatang sanggunian? Ito ay ang tesauro, mahusay. Ikatlong tanong, ang pinakasikat na pelikula noong taong 2014 o 2014, ano kaya ang gagamitin natin? Kung ang sagot ninyo ay isang atlas, nagkakamali tayo riyan sapagkat ang tamang sagot ay almanak. Tignan naman natin sa ikaapat, ang tamang bigkas ng salitang palatuntunan. Kung ating titignan ang tamang bigkas ng salitang palatuntunan, ang tamang sagot riyan ay ang diksyonaryo. Mahusay. Ngayon naman mga bata, ako'y sobrang nagagalak dahil nakita ko na naiintindihan nyo at nauunawaan nyo ang ating aralin ngayon. Kaya naman, para mas mapalalim pa ang ating aralin, bibigyan ko kayo ng inyong takdang aralin. Kailangan nyo itong sagutan sa bahay at ipacheck sa inyong guro sa Filipino. Ipasa ninyo ito sa kanila kapag pasahan na ng inyong module. Handa na ba kayo? Kunin nyo lamang ang inyong module at nakasulat ito roon. Ang gagawin nyo lamang, kayo ay magsasaliksik ng eksotikong hayop na matatagpuan sa Pilipinas gamit ang iba't ibang uri ng sanggunian. Pumili lamang ng isa sa mga sumusunod. Isulat sa sagutang papel at ipasa sa inyong guro. Ang una, lokasyon, saan ito matatagpuan? Ikalawa, katangian. Saan o ano ang itsura nito? Lumilipad ba ito o lumalangoy? Ikatlo, kasalukuyang sitwasyon. Paano pa ba sila o nanganganib na silang mawala? Ikaapat, pangangalaga. Ano ang maaaring gawin upang maalagaan ang mga ito? Gamitin ninyo ang inyong mga sanggunian na ating napag-aralan sa mga impormasyon na ito. Mga bata, ako'y nagagalak at isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin ukol sa paggamit ng pangkalahatang sanggunian, kailangan nyo lamang buksan ang inyong module sa bilang 1 hanggang 3 dahil nakalakip din dito ang mga gawain bilang 3 hanggang 7. Siguradong tumutok at ating pag-aralang ang panghimpapawid tuwing Martes at Biyernes ganap na alas 12 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ginoong John Paul A. Espanyola, ang inyong guro sa Filipino. Laging tandaan mga bata na mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Tandaan natin mga bata ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Paalam!